Bakit ba lagi niyong sinasabi na yung free pantry lang ang bumubuhay sa amin? Of course, love, hindi kasi once a week lang yun nagpapa-free pantry and sa once a week na yun, bihira lang din ako nakakapunta. And yung free pantry na yun, love, is every Saturday talaga nila nilalabas. So sa Saturday na yun, hindi ako palaging free. May mga times na may kailangan akong asikasuhin, meron akong gala, tapos madalas din na may trabaho ako ng Saturday. So syempre, expect nyo na hindi ako palaging makakapunta ng free pantry. Minsan yung pinopost kong video ay hindi talaga sa akin or hindi talaga ako yung kumuha sa free pantry. Minsan nagvi-video yung kasama ko sa bahay or si Sunny tapos ina-upload ko na lang para makita nyo. And then love, sana maintindihan nyo, kahit every week man ako kumuha ng free pantry, hindi pa rin talaga sapat yon. I mean, hindi pa rin sapat yon para masustentuhan yung mga ibang kailangan ko kada linggo. Pero sa totoo lang love, sobrang laking tulong talaga ng free pantry na yon sa amin. Lalo na kaming mga student na sobrang dami talagang gastusin. Isama mo na dito yung transportation mo papuntang school, tapos magbabayad ka pa ng bills kagaya ng electricity, water, and gas. At syempre love, hindi pa kasali doon yung rent namin per week. And sa mga hindi nga pala nakakaalam, lahat ng bayaran dito love is weekly, maliban na lang sa electricity. At maliban nga sa mga nabanggit ko, meron ka pang babayarang internet dito sa bahay at iba pa yung internet mo sa mismong cellphone mo. Every month naman yun, so it's fine, medyo kaya siya. Pero yung internet sa phone mo, ikaw lang naman yung gagamit niyan. Tapos yung internet naman sa bahay, paghahati-hatian nyo yun. So ayun, hindi ganun kadali yung buhay dito sa Australia. Siguro may ilan sa mga video ko or sa mga ibang vloggers na makikita or mafe-feel nyo doon na sobrang sarap tumira dito. Okay naman yung sistema dito, yung patakaran, ganon, pero sobrang hirap kapag student kang papasok dito. Kaya ako nga siguro to nasasabi kasi estudyante pa lang ako. Pinapaaral ko yung sarili ko, ako yung nagbabayad mismo sa tuition ko. As in lahat-lahat, ako yung sasalunon. Syempre, unang-una, ako din yung pumili nito. Ako rin yung may gusto kung bakit ako nandito ngayon. Tapos grabe love, nung una, pagkarating ko dito, grabe as in. Sobrang stress na stress ako at hirap na hirap talaga ako maghanap ng trabaho. As in, ginawa ko na lahat, nag-please na ako sa tao, nag-message na ako ng mga nauna nang nakapunta sa akin dito para matulungan ako. Isa rin sa pinakamahirap dito kapag nag-a-apply ka ng trabaho is yung wala kang backer. Napansin ko lang din na kapag may backer ka, mas mabilis ka talaga makapasok. Kasi syempre, unang-una, masasabi nung taong yun sa loob mismo ng company na ganito, ganyan yung taong yan. Kaya ayun, magugustuhan ka nila at mapapasok ka nila agad sa loob. Pero love, yung first kong trabaho dito, walang nagpasok sa akin. As in, pinaghirapan ko yun. Sa una lang naman siya mahirap. Once na magkaroon ka na ng experience, medyo madali ka na lang maka-apply ng ibang trabaho. Nga pala love, marami rin nagtatanong sa inyo kung PR na ba ako dito or citizen. Nako, hindi po. Pinapangarap ko lang yun noon. Sabi ko nga sa sarili ko na kahit maging PR ka lang, Clay, okay na. Kahit hindi ka na maging citizen. Pero ngayon, nung nakapasok na ako at na-feel ko na talaga yung buhay dito, ang palagi ko na lang talagang sinasabi kay Lord na, Lord, kung hindi man to para sa akin, okay lang, okay lang. Alam ko naman na kapag hindi natin nakuha yung gusto nating bagay or pangarap is may ibang plano sa atin si Lord. So, i-trust lang natin siya palagi at gawaan natin ng action para mapunta tayo sa plano niya na yon. Sa totoo lang love, ako ngayon gustong gusto ko na talagang umuwi. Sabik na akong umuwi kasi napapagod na ako dito sa Australia. Siguro kaya rin ako napapagod kasi ayun nga, kapag may sahod ka, parang tama lang siya pang bayad ng tuition mo and everything, lahat ng expenses. May matitira naman para sa sarili mo pero hindi ganun kalaki. At ang tanging goal ko na nga lang ngayon habang nasa Australia pa ako is sulitin tong lugar na to. Kasi pagka uwi ko ng Pilipinas, wala na to. Walang-wala to sa Pilipinas ngayon. So lahat ng pwede kong puntahan, pwede kong galaan na kakasya sa pera or budget ko is pinupuntahan ko talaga. Tinatry ko na magkaroon ng work-life balance dito kahit sobrang hirap niyang isingit. So ito lang yung masasabi ko love. Kahit saan ka mapuntang lugar, mayaman man yung lugar na yon or hindi, pero wala yun sa lugar at wala rin yun sa perang natatanggap mo. Kasi kung yung happiness mo is hindi galing sa pera, kung yung happiness mo yung nasa Pilipinas kasama yung mga family mo, ganon, hindi ka talaga makukontento hanggat hindi ka nakakauwi. Sobrang hirap niyang isipin at sobrang sakit din sa dibdib. Sobrang hirap mag-decide. Kasi iniisip ko na kapag uwi ako ng Pilipinas, wala rin din naman yung family ko doon. Tapos kapag nandito naman ako sa Australia, wala din dito yung family ko. So alam mo yun, sobrang hirap. As in sobrang hirap. Tapos may pangarap din naman akong ma-achieve dito. Tapos may gusto rin naman akong pangarap na gusto kong marating sa Pinas. Wala, ayun lang naman, napahaba tuloy yung usapan natin ngayon love. Imbis na ikukwento ko lang yung nangyayari sa akin ngayon dito sa video, like bumibili ako, nasa labas ako. I mean, hindi to normal
sa akin na na-open ko yung ganitong topic pero sobrang dami ko rin kasing nababasang comments. Iba-iba talaga yung mga tanong nyo. Pero love, may kanya-kanya tayong nafe-feel at gusto sa buhay. Nasa inyo na yon at nasa akin din kung ano ba talaga yung gusto natin. Mafe-feel kasi natin yun eh. Alam mo yung feeling na lagi natin yun nilolook forward, lagi nating ini-imagine na nandun tayo sa situation na yon. Pero anyways, yung luya nga pala dito love, sobrang mahal as in gintong-ginto yung presyo. Tingnan mo naman yung per kilo ng luya, tig $24.99, napakabigat niyan. So siguro mga ilang piraso lang yung luya na mabibili mo sa 1 kilo. So yun lang, basta love, always choose your happiness kasi minsan lang tayo mabuhay. Hindi natin alam na baka bukas wala na pala tayo.